pakinggan naman natin etong pag-iingay ulit ni Robin Padilla na kung saan talagang ipinagtatanggol na naman mga kababayan etong si Kibuloc at sinasabi na ginigipit daw etong si Kibuloc mga kababayan. So eto, pakinggan po natin. Sa Pilipinas nangyari yung pangiipit kay lawyer. Hindi lamang po sa Pilipinas nangyari yung pangiipit kay Pastor Kibuloc. Naikwento ko po yan sa inyo dahil tandaan po ninyo, si Pastor Kibuloc ang nanatiling loyal at kailanman hindi bumaliktad kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung sinasabi dito ni Robin Padilla mga kababayan na hindi lang daw sa Pilipinas ginipit etong si Kibuloc, ang tinutukoy niya dito yung yung kaso ni Kibuloc mga kababayan sa ibang bansa. Alam niyo naman mga kababayan kung anong dahilan kung bakit siya may kaso sa ibang bansa. Merong mga tao na nagrereklamo, especially mga kababayan, yung mga minor de edad na kanyang binastos, kanyang minolestya, ninakawan niya ng pagkababae, inirereklamo po siya mga kababayan. Kaya nga siya hinahabol ng FBI at wanted siya mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo dito naman sa Pilipinas, meron ding mga nabiktima, etong si Kibuloc, di umano na talagang pinaparatangan ng napakatindi etong si Kibuloc. Kaya nga mga kababayan, siya ay pinaghahanap ng mga otoridad ng mga panahon na nagtatago po siya hanggang sa nahuli siya. So kung etong si Kibuloc mga kababayan, walang kasalanan nung una pa lang, dapat una pa lang hinarap na niya yan. Kaso ang problema, mas pinili ni Kibuloc mga kababayan na pagtaguan lahat ng mga aligasyon laban po sa kanya at hinamon niya ang gobyerno at marami pa siya mga kondisyones. So hindi panggigipit yung ginawa ng gobyerno na ipataw ang batas mga kababayan dito kay Kibuloc. Hindi panggigipit na pakinggan yung hinanae ng mga kababayang Pilipino na pobre na katulad po natin na kung saan minolestya di umano nitong si Kibuloc. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Po lang, wag lang natin kalimutan yun. Sapat na po yun. Tumayo si Pastor para sa pinakamamahal nating Pangulo. Tandaan niyo mukha ni Robin Padilla. Siya ang sisimbolo sa mga mamamayang Pilipino kung bakit hindi na pwedeng bumoto ng mga katulad niya. Ano po, ibig sabihin, hindi na pwedeng bumoto ng mga katulad nitong si Ipe, mga katulad itong sina Jemmy Bondoc, mga kababayan, at yung iba pa na mga kaalyado ni Duterte. Bakit? Dahil sa sobrang pagtanaw nila ng utang na loob, kahit ang kalaban ni Kibuloc ay mga mamamayang Pilipino, mas iniisip pa rin nila yung kapakanan ng kaalyado po nila. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, kapag ka nakalusot, etong si Kibuloc at naging senador, yung mga kaso nito mga kababayan, paano na? Hindi naman pwede na habang buhay na nakakulong etong si Kibuloc, natural, magtatrabaho siya. Kasi nga, halal siya ng taong bayan bilang senador. Kaya nga dapat yung mga kababayang Pilipino natin, huwag kayong magpapadala sa mga paawa, epek at mga drama ng mga ito na kunyari sinasabi nila na suportahan ninyo si Kibuloc dahil hindi iniwan etong si Duterte. Paano naman yung mga kababayang Pilipino po natin na tinapakan, inabuso at binastos nitong si Kibuloc? Alang ang hindi pagbayarin etong si Kibuloc at ibaon na lang sa limot lahat ng ginawa nitong si Kibuloc mga kababayan dun po sa mga kababayan natin, especially dun sa mga kababaihan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Wala pong sigurong makakatumbas ng tapang na yun. Nako! Kung hindi si Pastor Kibuloc. Huwag niyo pong kalimutan ang isang tao na tumindig, nakipaglaban at ngayon nangungulungan ng dahil sa paniniwala natin. Yan po, huwag nating kalilimutan yan, Pastor Apollo Kibuloc. Sa madalit salita ay pinangangampanya ni Robin Padilla dito etong si Kibuloc. Huwag nyo daw pong kalilimutan kasi si Kibuloc yung nanindigan para kay Duterte. Hindi nanindigan para sa mga kababayang Pilipino po natin. Magkaiba yan, mga kababayan. Ang isinusulong nila dito kaya dapat yung suportahan, eto daw si Kibuloc ay dahil nanindigan daw po ito para kay Duterte. Hindi para sa mamamayang Pilipino. Kasi ang hinahanap natin ngayon mga kababayan, sa totoo lang, yung mga senatorial na sinusuportahan natin, hindi pa lalampas dito sa 5 daliri. Wala pa tayong maayos na mapili mga kababayan. Kasi nga, yung iba, nagkukubli lang sa senatorial slate pero ang totoo, maka Duterte pa rin. Ano po, kaya nga dapat maging matalino tayo sa darating na Mayo 12. Etong sinasabi ni Robin Padilla dito, kaya dapat yung suportahan si Kibuloc,
kasi nanindigan para kay Duterte, hindi para sa mamamayan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi lamang po Ituloy natin yan mga kababayan dito naman kay Panelo. Yan. Kasi maingay na ngayon pinapaingay na nila ang pangalan nitong si Kibulok na dapat nyo daw iboto kasi nga, eto daw yung gustong maging senador ni Duterte. Yan yung sabi mga kababayan dito ni Panelo. Ano po, kasi sabi dito, si Pastor Apollo Kibuloy ang gustong maging senador ni former President Rodrigo Duterte. Hindi naman porkit gusto ni Digong yan, dahil kaibigan niya, susuportahan na rin natin mga kababayan. Isipin po natin na yung mga pro-China nang yan, kapag ka nanalo yan, kawawa ang mamamayang Pilipino, kawawa ang bansang Pilipinas. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Alam ng taong bayan na si Pastor ay gustong maging senador ni Presidente Duterte at ng taong bayan. Sa ating talakay, may formal na pag-iendorso po ng PDP Laban bilang bahagi po ng Duterte senatorial lineup para sa darating na halalan, si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ginawa ang anunsyo sa tandaan niyo mga kababayan basta PDP Laban, alam niyo na kung saan ang diretso. tipon-tipon ng PDP Laban sa Davao City. Nagpaabot naman ng mensahe si Pastor Apollo C. Kibuloy sa pamamagitan ni Attorney Israelito Torion upang ipahayag ang opisyal na pasasalamat mula sa butihing leader sa PDP Laban sa ipinakitang tiwala at suporta sa kanyang kandidatura. Ano bang masasabi mo, Attorney? At gaano kalaki yung impact nito sa kandidatura ni Pastor Apollo C. Kibuloy na siya'y maging bahagi na ng PDP Laban? Sa totoo lang, hindi kailangan ng endorsement ni Presidente Duterte kay Pastor. Kasi si Pastor Kibuloy, kakambal, nakakabit na yan sa Pangulong Duterte. Bulat sa poll. Ilang taon na bang magkasama yan? Magkaibigang matalik. 34 years ba? 40 years ago. Kaya hindi na nga kailangan. Alam na, kahit na hindi in-endorse ni Presidente, alam nila na si Presidente Duterte ay kay Pastor Kibuloy. Nakatatak na nga Kasama, kaya kita mo Kaya pinag-initan Yan ang dahilan kung bakit siya pinag-initan. Hindi. Hindi naman pinag-initan si Kibulok. Wag niyong ibahin yung naratibo sa mamamayang Pilipino. Kaya si Kibulok mga kababayan, nasa sa bilangguan ngayon kasi may mga kaso siyang dapat harapin. May mga tao na buhay na nagdemanda laban po sa kanya. Especially mga kababayan, yung mga minor de edad, noon na inabuso niya, ngayon nagkaroon ng lakas ng loob para idemanda etong si Kibulok mga kababayan. At hindi naman pwede na hindi natin pakinggan yung hinanain na mga kababayan Pilipino po natin, especially yung mga kababayan nating kababaihan na naabuso at ninakawa ng pagkababae nitong si Kibulok. Ano po, so ngayon, kaya si Kibulok nasa bilangguan, dahil nga meron siya mga kasong kinakaharap, hindi dahil sa ginipit po siya ng gobyerno. Ano po, ang gobyerno lamang na marunong manggipit yung gobyerno ni Digong. Hindi po yung gobyerno ni Presidente Marcos. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ng gobyerno dahil masyadong malapit kay Presidente Duterte. Tinutulungan niya si Presidente Duterte sa ginagawa nitong pagpapahayag ng mga kamalian, mga irregularidad, mga ilegalidad, mga paglapastangan sa saligang batas. Kaya kahit na walang endorsement yan, alam ng taong bayan na si Pastor ay gustong maging senador ni Presidente Duterte at ng taong bayan. Ang tanong mga kababayan, kayo ba? Eto, yung mga nakatutok sa atin ngayon. Tanong lang naman, kayo ba, gusto nyo ba maging presidente, maging senador, etong si Kibulok? Kung gusto ni Duterte na maging senador, etong si Kibulok, ang tanong ko, kayo ba na mga nanonood sa atin, lalo na yung mga team replay, gusto nyo ba na maging senador, etong si Kibulok? Gusto nyo ba na hindi pagbayaran ni Kibulok yung mga atraso niya doon sa mga minor de edad na di umano, minolesta niya mga kababayan, at dun sa mga kababaihan na ninakawan niya ng pagkababae? Gusto nyo ba na etong tao na pinahirapan yung ating mga law enforcer bago isurrender yung sarili, magkakaroon ng posisyon sa gobyerno ng ganun-ganun na lang at gagamitin yung kanyang posisyon sa gobyerno para maabsuelto siya sa kanyang mga kasong kinakaharap? Gusto nyo ba yon?
Diba, ipagpatuloy pa natin. Opo, at ang kaibahan po kay Pastor Apollo C. Kibuloy, isa siyang kandidato na hindi na kinakailangan ng Exhibit A dahil meron na po siyang maipapakita para sa ating mga kababayan kung ano po yung ginawa niya dito po sa Kingdom of Jesus Christ o sa KOJC. Wala kaming pakialam sa Kingdom of Jesus Christ nyo. Hindi nakakatulong yan sa mga kababayang Pilipino natin. Bilang lang yung natutulungan yan. Tandaan nyo yan mga kababayan. Hindi niya nakakapa yung mga kababayang Pilipino natin. Okay sana mga kababayan, kung yung Kingdom of Jesus Christ na yan, ginawa nyong bahay ampunan. O kaya di umano mga kababayan, idinonate nyo sa gobyerno, baka nakatulong pa yan. Pero yung sinasabi ninyo na wala ng Exhibit A, etong si Kibulok, dahil kitang-kita naman doon sa nagawa niya sa Kingdom of Jesus Christ, iba yon. Yun mga kababayan ay pansarili po nila at dun sa mga miyembro nila. Pero yung pangkalahatan mga kababayan, mukhang napakalabo naman yan. Ganon din po ang gagawin niya sa buong Pilipinas, Attorney. Yes, Pastor Kibuloy is the walking testament of his worth. Siya ang lumalakad na testamento sa kanyang kahalagahan. Yan ang kitang-kita. Imagine mo, Attorney, ang daming property ang KOJC, pero ni isa man ay walang pinangalan kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ganon din ang gagawin ni Pastor. Kahit nga yung sahod niya, ipamimigay niya sa lahat. Bakit nga ba mga kababayan? Bakit nga ba sa sobrang dami ng ari-arian ng KOJC mga kababayan, ng Kingdom of Jesus Christ, bakit nga ba hindi ipinangalan kay Kibulok? Kasi mga kababayan, pag pinangalan kay Kibuloy yan, malaki yung mga tax na babayaran niya. Tandaan nyo yan mga kababayan. Pero kapag ka ipinangalan yung mga ari-arian dun sa simbahan, alam naman natin na yung mga church, yung mga simbahan dito sa bansang Pilipinas ay tax-free. Common sense lang. Hindi porkit nagsalita ng ganyan, tuwan-tuwa't palakpakan na yung mga DD-shit. Kung kay Kibulok ipapangalan yan, isang damakmak na tax yung babayaran niya. Pero kung sa simbahan yan, wala siyang babayarang tax kahit piso kasi tax-free ang mga simbahan dito sa ating bansa. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Lahat ng mga mahihirap na kababayan natin. Kaya sa tingin ko talagang lalabas. Lalabas sa lalabas sa bakura para pumasok sa Senado. Yan. Lalabas daw sa bilangguan. Para daw pumasok sa Senado. O di alam nyo na, gagamitin yung Senado, gagamitin yung pangangampanya, gagamitin yung posisyon para lumabas sa bilangguan etong si Kibulok. Ibig sabihin mga kababayan, kaya gustong maging senador nitong si Kibulok hindi para sa mamamayang Pilipino. Kaya gustong maging senador nitong si Kibulok kasi gustong gamitin yung pagiging senador at magtago sa sayo ng Senado para hindi pagbayaran lahat ng kanya mga kasalanan na kinakaharap ngayon. Gugustuhin nyo ba yon? Eto, nagtatanong lang tayo gugustuhin nyo ba yon na hindi niya pagbayaran lahat ng mga kasalanan kinakaharap niya ngayon? Dahil sa magiging senador siya. Kaya nga doon sa mga kababayang Pilipino natin, maging matalino tayo sa pagpili at pagluklok ng mga kandidato na katulad nitong si Kibulok na gagamitin yung pagiging isang senador mga kababayan para hindi pagbayaran yung kanya mga kasalanan. Maliwanag, nanggaling kay Panelo yan Hindi lang nila ma-pinpoint mga kababayan pero yan talaga yon. Lalabas sa Ay, Ma'am BMB Angelito de Guzman, mega love shoutout po mama. Pakinggan nyo Lalabas sa lalabas sa bakura para pumasok sa Senado. Yan. Diba? Buti nilinaw mo, Attorney, lalabas. Hindi, lalabas tayo para suportahan, ikampanya si Pastor Kibuloy. Hindi. Ang sinasabi nyo, ayaw nyo lang i-diretso pero ang meaning niyan, lalabas sa bilangguan at pag nanalo, magiging senador. Yun mga kababayan, gagamitin nila yung pagiging senador ni Kibulok para hindi pagbayaran yung kanyang mga kasalanan. Kaya nga mga kababayan, eto pakiusap ko sa lahat, maging wais kayo, maging matalino kayo sa pagpili ng kandidato basta PDP, alam nyo na.